Nay, alam ko naman na hindi mo na ako mahal. Pero wag mo naman sana gawin sa akin to. Mas masakit pa to sa 1 taon na 10 piso lang ang baon ko. Tigilan mo ako, Ophelia, sa kadramahan mong bata ka. Ngayon lamang ito, dahil kailangan kong uwian ang ama mong lasinggero. Ikaw na muna ang pumalit sa akin sa mansyon na pinagtatrabahuhan ko. Anang ina ni Ophelia. Nay, hindi mo ba nakita kung paano ako awayin ni Elliot? Hindi mo ba nakikita, Nay, na ang sama ng ugali niya? Sumbong pa ni Ophelia sa kanyang ina dahil ang senyorito sa hasyenda na pinagtatrabahuhan ng kanyang ina ay galit sa kanya. Mga bata lang kayo nang mangyari ang bagay na yun, Ophelia. Dapat kalimutan mo na ang nakaraan dahil ang tanda mo na ngayon. At tiyak naman na nagbago na ang binatang yun. Nay, hindi magbabago ang damuhong yun. Mas masama pa siya kay Satanas. Hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa niya sa akin nun. Hindi ako makakapayag na maging utusan ng lalaking yun. Pagmamatigas pa rin ni Ophelia. Hindi naman kita hahayaan na pumalit sa akin doon, Ophelia. Kung may magagawa lang ako. Kundi lang naman ako kailangan ng ama mo sa Manila, hindi ako tutungo ron. Baka pwedeng ako na lang pumunta kay tatay, Nay. Ako na lang mag-aalaga sa kanya. Sinamaan pa siya ng tingin ng kanyang ina, kaya naman naitikom ni Ophelia ang bibig. Nakakatakot talaga ang inay niya sa tuwing galit ito. Idagdag pa ang hawak na syanse na handang humalpak sa balat niya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Maagang papanaw ang ama mo kapag ikaw ang nag-alaga. Lubayan mo ako, Ophelia, dahil hindi na ako natutuwa sa kakulitan mo. Kung tungkol na naman yan sa pag-abot mo sa pangarap mo, huwag mo munang isipin at magtrabaho ka. Hindi ka na bata, ipapaalala ko lang sa'yo. Sabi pa nito. Nay, hindi mo ako maintindihan eh. Ayoko maging utusan ni Elliot. Hindi ka naman magiging utusan doon. Ikaw lang ang papalit sa akin habang wala pa ako. Huwag nang matigas ang ulo mo at sumunod ka na lang sa akin. Naiinis na sabi ng kanyang ina, ngunit naging matigas talaga si Ophelia. Nay naman, kahit ngayon lang please. Ayoko talaga na maging katulong sa mansyon. Hindi ko kayang tagalan ang presensya niya. At saka matagal na akong hindi nagpupunta doon. Tigilan mo ako, Ophelia. Dahil kahit anong sabihin mo, kailangan mong pumalit sa akin sa hasyenda. Aalis na ako bukas. At kailangan mo na rin na pumunta ron mamaya. Alam na ng madam na ikaw ang papalit sa akin doon. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo na mga gamit mo. Utos pa ng kanyang ina. Kaya wala nang nagawa si Ophelia kundi sundin ng kanyang ina. Nagdadabog pa siyang pumasok sa loob ng silid at sinara ng malakas ang pintuan. Sige, Ophelia, magdabog kang bata ka. Hindi mo pa nasisirang pinto. Malakas na sigaw ng kanyang ina, pero umirap lamang sa kawalan si Ophelia. Inilabas ni Ophelia ang kanyang malaking bag upang lagyan ng mga gamit na kakailanganin sa mansyon. Mga damit na simple lang dahil magiging muchacha lamang siya doon. Ang isang Ophelia na hindi mautusan ay magiging utusan lamang. Hindi naman niya kinakahiya ang trabaho ng ina. Ngunit pangarap kasi niya na maging magaling na pintor. Kaya ayaw niyang napapagod ang kamay niya. At kaya masama ang loob niya dahil magiging kapalit siya ng ina. Nag-iisang anak lamang si Ophelia. Kaya siya lamang ang maaasahan nito. Ang kanyang ama naman ay lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Ngunit mas lalo lamang silang nabaon sa utang. Natuto kasi ang ama sa bisyo tulad ng pagtatalpak at pag-inom ng alak. Ophelia, narito na si Mang Ruben para sunduin ka. Sambit ng kanyang ina kaya naman kahit alanganin si Ophelia, lumabas na siya ng silid. Mag-ingat ka rong bata ka dahil magiging malayo ako sa iyo na 1 buwan. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang mga amo mo. Naintindihan mo ba, Ophelia? Anang kanyang ina na mamasama sa ang gilid ng mata dahil sa takas na luha. Oo na, basta mag-iingat ka rin dun ha. Dahil ang itay ay mabisyo na. Sabi naman ni Ophelia. Sumakay na si Ophelia sa sasakyan na dala ni Mang Ruben, ang family driver ng pamilya. Pakiramdam tuloy niya, isa siyang prinsesa, pero ang totoo, isa lamang talaga siyang muchacha.
Mabilis lang ang naging biyahe kaya nakarating agad sila ng mansyon. Huling tapak ni Ofelia sa lugar na ito, noong 10 taong gulang pa lang siya. Natatandaan niya kung paano siya tuksoin at laitin ni Elliot. Ito, ang anak ng may-ari ng mansyon na naging bully ni Ofelia noon. Walang pinagbago ang mansyon dahil maganda pa rin ito, tulad ng huling kita niya. Naroon pa rin ang maliit na treehouse kung saan siya itinulak ni Elliot ng mga bata pa sila. Ofelia, ikaw na ba yan, ineng? Naku, dalaga ka na palang bata ka at kay tagal kitang hindi nakita. Salubong ng isang ginang kay Ofelia. Ito ang dating matandang kusinera ng mansyon. Kamusta na po kayo, Aling Rita? Lalo po kayong gumaganda. Biro pa ni Ofelia sa ginang kaya tumawa ito ng malakas. Palabiro ka pa rin pala talagang bata ka. O siya, ikaw ang papalit sa nanay mo, hindi ba? Nahabilin ka na niya sa akin. Tara sa loob at nang makapag-ayos ka ng mga gamit mo. Pagkatapos, tulungan mo na ako sa pag-aayos ng mga pagkain dahil uuwi ngayon si Elliot. Pagdinig ni Ofelia sa pangalan ng lalaki, ay bigla na lamang sumiklab ang galit niya. Ngayon na lamang kasi umuwi si Ofelia sa probinsya simula nang mamatay ang lola niya na nag-alaga sa kanya. Kaya napilitan siyang muling bumalik dito sa hasyenda. Hindi niya natupad ang pangarap na maging pintor dahil na rin sa kakulangan sa pera. Ito ang magiging silid mo ngayon dahil hindi ka nakasya sa silid namin ni Loisa. Pumayag naman sila, madam, dahil hindi ka naman iba sa kanila. Nakangiti pang sabi ni Aling Rita. Napanganga si Ofelia na makita ang ganda ng silid. Sobrang laki din ito at mas malaki pa sa bahay nila. Malambot ang kama at lalo magaganda at mamahalin na mga kasangkapan na narito. Gustong magtatalo ni Ofelia sa saya, pero naaalala niya ang tungkulin niya. Kaya nag-ayos na siya ng mga gamit at bumaba sa may kusina upang tulungan ng matanda. Masasarap ang mga pagkain na nasa hapag, kaya nakaramdam ng gutom si Ofelia. Sobrang dami din ng handa, kaya naisip ni Ofelia na marami siguro ang darating na bisita. Ayos na yun, iha. Mamaya lang ay nandiyan na si Elliot. Tiyak na namiss ka ng isang yun. Biro pa ng matanda na nagpangisi kay Ofelia. Sino nga bang makakamiss sa isang yun kung kinamumuhian na ito ni Ofelia? Naghintay lamang sila ng 3 minuto nang marinig nila ang ugong ng sasakyan at ang malalakas na tawa na papalapit sa malaking pintuan. Nagkasalubong pa ang mga mata ni Ofelia at ang magandang babae. Napanganga pa si Ofelia dahil walang binatbat ang ganda niya sa babaeng nasa harapan. What the hell? Lalaking-lalaki ang boses ng magandang babae, kaya napakulot ang kilay ni Ofelia. Sa kanya sinuri ang katawan ng babae at ngayon lamang niya napansin ang namumutok na muscles at abs sa tiyan. Elliot, napakaganda mo talaga. Mabuti naman at maaga kang dumating ngayon. Pinaghanda ko kayo na makakain ng mga kaibigan mo. Sabi ni Aling Rita kaya naman, mas lalong napanganga si Ofelia. Nananaginip ata siya at hindi pa nagigising sa bangungot dahil iba ang Elliot na inaasahan niyang makikita. Hindi ang magandang babae na ito na nasa harapan niya. Napakislot pa si Ofelia nang lapitan siya ng gwapong lalaki na kasama ni Elliot. Baka talaga, Elliot? Akalain mo, napakaganda ng katulong niyo rito sa mansyon? Pwede na itong maging model sa ganda ng katawan at height. Sinuri talaga ang katawan ni Ofelia. Shut up? Anong ginagawa mo rito? Inis na tanong ni Elliot kay Ofelia. Ang kaninang gulat na mukha ni Ofelia ay nawala at napalitan ng pagkainis. Nagtatrabaho kung di mo nakikita. Piloso pa pang sabi ni Ofelia. Huwag na kayong mag-away at kumain na kayo rito. Singit ni Aling Rita kaya naman nakahinga ng maluwag si Ofelia dahil nagiinit na sila ni Elliot upang magbakbakan sa away. Umupo na ang 3 lalaki na kasama ni Elliot sa lamesa at nilantakan ng mga nakahain na pagkain. Nakatayo lamang si Ofelia sa may gilid dahil baka kailanganin ng tulong niya. Pero hindi talaga makapaniwala si Ofelia na isa ng sirena ang lalaking nuknukan ng gwapo noon pa man. Nakaramdam siya ng panghihinayang habang pinapanood niya ngayon ang lalaking nasa harapan. Kung pumilantik ang mga kamay nito ay wagas. Mas maarte pa at mas mapostura pa sa kanya.
Mukhang madami ang nangyari noong mga panahon na nawala siya sa hasyenda. Miss Ganda, ilang taon ka na kung di mo mamasamain? Tanong pa ng lalaki na kanina pa siya sinusuri. Gwapo ito at maputi. May katangkaran ngunit hindi pa rin sintangkad ni Elliot. 25. Tipid naman, nasagot ni Ophelia. Pwedeng malaman ko anong trabaho? Ang natapos mo? Hindi ka ba interesado na maging modelo ko? Hindi. Isa akong pintor. At ang sagot sa tanong mo, hindi ako interesado sa pagiging modelo. Oo? Bakit naman? Hindi mo ba alam na sayang ang gandang binigay ng Diyos sa'yo kung di mo naman gagamitin at ipapakita sa mundo? Mukha bang kailangan ko ipakita sa mundo? Maangas na saad ni Ophelia, kaya mas lalong humangas sa kanya ang lalaki. I like you. Hindi kita gusto. Putol ni Ophelia sa sasabihin pa sana ng lalaki. Kaya naman mas lalo itong napangangas sa kanya, kasunod ng malalakas na tawa. Hindi napigilan ni Ophelia na mapairap, dahil nagmistulang clown siya sa mga ito. Feisty, ha? Anyway, can I ask you for a date? Ikaw ang tipo ko sa isang babae. Sabi ng lalaki at sinipat pa ang kabuuan ni Ophelia. Ilayo mo yung mata mo sa akin dahil baka umuwi ka na isa na lang ang mata mo. Pagbabanta pa ni Ophelia, kaya naman mas lalong na-amuse ang lalaki at humagikik ng malakas. I really like your guts para sumagot ng ganyan sa akin. Hindi mo naman sinabi sa akin na may kakilala ka palang ganito, Elliot. What a waste. Kundi naman mapapakinabangan ng gandang ibinigay ng Diyos sa'yo. Tumingin pa ito na makahulugan kay Elliot. Shut up, Eduardo. Dahil nasa hapag tayo ng kainan. Para sa mga walang kwenta mong sinasabi. Ang init talaga ng ulo mo, no? Hindi ka halos mabiro. At palagi ka nalang ganyan ko sumagot. Ang sweet mo talaga. Ang sarap mong ibalik sa tiyan ng nanay mo. Sabi, kung tapos na kayong kumain, pwede na kayong umalis sa pamamahay ko. At bumalik sa kung saan impyerno kayo galing. Kaya naman ang tatlo ay nagtayuan habang nagkakamot ng ulo. Kumindat pa ang lalaking tinawag na Eduardo ni Elliot bago lumabas ng mansyon. Maglilinis na sana ng pinagkainan si Ophelia na lapitan siya ni Elliot. Ano? Mag-uusap tayo ngayon din sa may garden. Parang boss pang utos nito kaya mas lalong nakaramdam ng inis si Ophelia. Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ko? Pwede bang mamaya na yan? Ang dami ko pa kasing gagawin, sir. Diniinan pa talaga ni Ophelia ang salitang sir. No, kailangan nating mag-usap dahil may gusto akong klaruhin. Na ano? Na isa kang ligaw na sirena ngayon? Na binubuli mo ako dati? Huwag kang mag-alala. Nakalimutan ko at kakalimutan ko. What are you talking about? Hindi yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Pwede namang dito na lang, di ba? Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Sir o madam? Pili ka at ako na mag-a-adjust. Sabi pa ni Ophelia at pinagpatuloy ang ginagawa. I'm not gay. Bulalas na Elliot kaya naman dahan-dahang lumingon sa kanya si Ophelia nang nanlalaki ang mga mata. Sinipat pa siya nito mula ulo hanggang paa. Oo nga no, hindi ka gay kasi girl ka na ngayon. This is a props dahil sa bagong team namin sa photoshoot. Ha? Okay, sabi mo eh. Pero kita naman sa mukha ni Ophelia na hindi ito naniniwala. Mukha ba ako nakikipagbiroan sa'yo? Ito ang bagong theme sa photoshoot namin. Do I look gay to you? Gusto mo na honest sa sagot? Oo, mukha ka pang babae sa akin. Mas maganda ka pa sa akin kaya nababanas ako sa pagmumukha mo ngayon pa lang. Bulyaw ni Ophelia. I told you it's just a prop. Wala akong pake, Elliot. Mukha ka pang babae sa akin. Tsaka anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka muna magbihis sa taas dahil nahuhulas na ang makeup mo? Siya si Elliot, ang kababata ni Ophelia. Isa siyang modelo at isang sikat na modelo. Hindi talaga akalain ni Elliot na makikita niya ang babaeng bigla na lamang naglaho 15 years ago. Mas lalo itong gumanda, lalo na ang mga mabibilog nitong mata. Gulat na gulat si Elliot dahil hindi niya akalain na magkikita silang muli matapos ang ilang taon. How are you? Hindi napigilan ni Elliot na kamustahin ito. Buhay pa at humihinga. Saad naman ng dalaga. Pwede bang sumagot ka ng maayos? Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo for Christ's sake.
Naiinis na sambit ni Elliot sa dalaga na sinusundan niya simula pa kanina. Sinagot kita na maayos. Ang sabi ko, buhay at humihinga pa ako. Tinaasan pa siya ng kilay ng babae. Ang ibig kong sabihin ay kamusta ka na? Tumigil si Ophelia sa kanyang ginagawa at bumaling kay Elliot. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Close ba tayo? Sinabi ko ayos lang ako. Hindi pa ba sapat yun? Saad ni Ophelia sa lalaki. Napatigil si Elliot at napatitig sa dalaga. At saka, natitigan sa mga mata nito. Nakita niya ang galit sa mga mata ng dalaga. Ang galit nito sa kanya. Kaya kung di mo mamasamain, pwede bang lubayan mo muna ako at marami pa akong aayusin? Sabi ni Ophelia. Hindi na nagsalita pa si Elliot at hinayaan na lang si Ophelia na gawin ang trabaho nito. Pinanood na lamang niya ang papalayong bulto ng katawan ng dalaga hanggang sa hindi niya na ito makita pa. Isang linggo na ang nakakalipas nang maging katulong si Ophelia sa mansyon ni Elliot. Sa loob ng isang linggo, hindi siya tinantanan ng binata sa hindi alam na dahilan ni Ophelia. Bihis lalaki na rin ito. Ngunit napapansin pa rin ni Ophelia na't mapilantik ang galaw nito. Hindi rin nakaligtas kay Ophelia ang madalas na pagpunta ng isang gwapong lalaki dito sa mansyon at madalas na magkulong sa silid ni Elliot. Pwede mo ba kaming dalhan ng merienda sa silid ko? Walang kangiti-ngiting sabi ni Elliot kay Ophelia. Sumunod si Ophelia at naghanda ng isang simpleng sandwich at juice. Dahil yun lang naman ang pagkain na maaari niyang ihanda. Nilagay niya ito sa tray at dinala sa itaas kung nasaan ang silid ni Elliot. Kumatok pa si Ophelia sa pintuan at segundo lamang nang bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang lalaking madalas na nagpupunta dito. Walang suot na damit pang itaas at magulo ang buhok. What? Masungit pa nitong bungad kay Ophelia. Pinagawan kasi ako ni Elliot ng merienda nyo. Dadalhin ko lang. Saad naman ni Ophelia na hindi pa rin mawala ang titig sa lalaki dahil masamang pakiramdam niya rito. Fine, ilagay mo sa loob at saka ka na lumabas. Utos nito kaya naman kahit labag sa loob ni Ophelia, sumunod siya. Pumasok sa loob ng silid si Ophelia at napansin niya ang mga kalat. Pero wala si Elliot. Marahil umalis ito ng mansyon kaya siguro wala ito. Ipinatong ni Ophelia ang dalang tray sa ibabaw ng lamesa. Ano pang tinutunganga mo dyan? Pwede ka na umalis dahil ayoko nakikita ka rito. Maanghang pang sabi ng lalaki, kaya naman nag-init ang ulo ni Ophelia. Hindi mo na ako kailangang utusan pa dahil aalis naman talaga ako. Sagot niya rito at hindi ito nagustuhan ng lalaki. Nangunot pa ang magandang kilay nito at matalim na tumingin kay Ophelia. Anong sinabi mo? Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang tulad mo na sagutin ako na bisita rito? Hindi ka ba naturuan ni Elliot na magandang asal? Hindi mo ba alam kung ano ka rito? Tawa ko. Ikaw, anong karapatan mong mag-demand dito? Boss ka ba? Ikaw ba ang amo ko? Abat ang kapal din talaga ng mukha mo, ha? Hindi mo ba alam kung ano ang lugar mo dito? Diyan ka, dito ako. Pamimiloso po ni Ophelia, kaya mas lalong nagtagis ang bagang ng lalaki. Hindi madaling matakot si Ophelia sa kahit na sino, dahil ang tanging kinatatakutan niya ay ang kanyang ina at wala ng iba. Hindi siya natatakot sa height nito, at nanlilisik na mga mata, kaya mas natatakot pa si Ophelia sa kaya niyang gawin kapag nasagad siya. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin. Umalis ka na sa silid ng boyfriend ko ngayon din dahil ayaw kita makita rito. Bulyaw ng lalaki, kaya naman napakislot si Ophelia. Anong sinabi mo? Kumpirma niya pa dahil pakiramdam ni Ophelia ay nabingi siya sa sinabi nito. Mas lalo pang hindi nagustuhan ni Ophelia ang ngisi ng lalaki na tila nang iinsulto at proud sa sinabi niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sa tingin mo ba hindi ko kayo nakikita na nag-uusap? Ang kapal din ang mukha mo na ipilit ang sarili mo sa taong pagmamay-ari ng iba, ha? Mas lumapit pa ito kay Ophelia at tiningnan na tila ng liliit. Alam ko sirena si Elliot pero ikaw? Papatulo nun? Wala ba siyang taste sa lalaki? Wala ba siyang standard? Anong sinabi mo? Nagtatagis na ang mga bagang ng lalaki
habang nakatingin kay Ophelia. Kaya naman, siya naman ngayon ang nakangisi sa lalaki. Hindi pagkakaila ni Ophelia na gwapo ang lalaking nasa harapan niya. Maganda ang katawan at mukhang laki sa layaw dahil na rin sa mga kamay nito. Nahiya ang kamay niyang puro kalyo sa mga gawaing bahay. Bingi ka ba? O sadyang hindi mo lang matanggap na hindi ako tanga para paniwalaan ka na boyfriend mo si Elliot? Ang malas mo, dahil ako naman ang kababata niya. Paano kaya kung agawin ko sa'yo si Elliot? Sino kaya ang pipiliin niya sa atin? Kasi mukhang hindi ka naman niya ganun kamahal. Sinipa ng lalaki ang lamesa kung saan naroon ang tray ng pagkain. Kaya natapon ito at nabasag ang baso. Pero hindi ito sapat upang mapakislot si Ophelia. Sino ka para sabihin yan? Sino ka? Galit na sabi ng lalaki. Hindi nagsalita si Ophelia bagkus. Pinatatag ang sarili na huwag kumislot sa nagdadagundong na sigaw ng lalaki. Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan. Kung isa ka lang naman walang kwentang katulong, anong karapatan mo na husgahan ang buong pagkatao ko kung hindi ka naman mahalaga dito? Nanggigigil na sigaw pa nito sa mismong pagmumukha niya. Tapos ka na, pwede na akong umalis. Parang wala lang nasabi ni Ophelia at naglakad na paalis sa harapan mismo ng lalaki. Ngunit hinaklit siya nito at hinila palapit. Ano ba? Baliw ka ba? Kung gusto mong magwala, wag mo akong isali. Sabi ni Ophelia at pinilit hilahin ang braso niyang tangan ng lalaki. Sa tingin mo hahayaan kita makaalis dito matapos mo akong insultuhin, ha? Saad nito sa mismong pagmumukha niya ulit. Halos lumabas na ang litid sa liig ng lalaki dahil sa matinding galit nito. Bakit? Nasaktan ko ba ang ego mo? Buong tapang pang sabi ni Ophelia, kahit alam niyang hindi maayos ang sitwasyon niya. Wala akong pakialam kung babae ka, pero ito ang tatandaan mo. Hindi kita hahayaan na maagaw sa akin si Elliot. Napangiwi si Ophelia nang maramdaman ng patinding-patindi na paghapit ng lalaki sa braso niya. Pakiramdam ni Ophelia, mawawala na siya ng braso. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyong dalawa? Dumagundong pa ang boses na yon kaya naman nabitawan ng lalaki ang braso niya. Madilim ang mukha ni Elliot na nakatingin sa dalawa dahil sa nagkalat na pagkain, bubog ng baso sa lapag at ang nagkakainitan na dalawa. Elliot, kanina ka pa dyan? Nanginginig na tanong ng binata. Ngunit hindi siya pinansin ni Elliot bagkus. Dumiretso ito kay Ophelia na iniinda pa rin ang masakit na braso. Ang kaninang kalmanting mukha ni Elliot ay napalitan ng galit, kaya nagawa niyang haklitin din ang braso ng kaibigan. What the hell did you do, Sander? Anong ginawa mo sa kanya? Ikaw ang dapat tatanungin ko niyan, kung bakit nagagalit ka sa akin. Hindi ba dapat sa kanya ka magalit dahil siya nag-umpisa ng gulong to? Sigaw pabalik ni Sander. Baka nakakalimutan mo kung nasan ka, Sander. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Mahinang bulong ni Elliot sa lalaki kaya naman namutla ito. Padaskol na binitawan ni Elliot ang braso ni Sander at nilingon si Ophelia na tahimik lang. Hinila niya ito palabas ng silid at dinala sa may likuran ng mansyon kung saan ang masilong na pwede silang mag-usap. Bitawan mo nga ako, Elliot. Ba't bang hilig niyo manghawak sa braso? Hindi ako kasing lakas at laki niyo dahil nasasaktan din ako. Reklamo ni Ophelia kaya naman binitawan siya ni Elliot. Inaamin ni Ophelia na nagulat siya kanina sa ginawa ng lalaki. Dahil kasi nagmukha itong lalaking lalaki nang labanan niya si Sander. Nakitaan din niya ng takot ito at natuwa siya dahil doon. Anong ginawa niya sa'yo? Diretsahang tanong pa ni Elliot. Anong ginawa niya sa akin? Hindi mo ba nakita na halos alisin niya na yung kamay ko? Hindi naman niya gagawin ang bagay niyon kung wala ka rin ginawa. Ano ba talaga nangyari, Ophelia? Ano naging dahilan ng pag-aaway niyo? Alam ni Ophelia na wala siyang karapatang magalit. Ngunit nakaramdam siya ng inis. Siya pa ata ang sinisisi nito dahil inaway niya ang nobyo nito. Ako bang sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung mainitin ang ulo ng boyfriend mo, Elliot. Matigas na sambit ni Ophelia, kaya si Elliot naman ngayon ang nangunot ng noo. Boyfriend?
Anong boyfriend ang pinagsasabi mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako bakla? Oo, narinig ko na yan. Huwag kang mag-alala dahil wala namang makakaalam na boyfriend mo siya. Sabi ni Ophelia. Pwede ba ha, Ophelia? Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko sa'yo kung ano nga bang pinagmula ng pag-aaway nyo. Rinding-rindi na si Ophelia sa paulit-ulit na tanong nito sa kanya. Hindi pa nakakatulong ang mukha nito na parabang inukit ng puno ng pag-iingat. Hindi rin nakakatuwa ang kutis nito na mas makinis pa sa kanya. Lalo na ang pisngi nitong walang pores at ang mapula nitong labi. Alam kong gwapo ako, pero sagutin mo muna ako bago mo ako titigan. Segunda pa ni Elliot kaya naman nangasim ang mukha ni Ophelia. Alam mo, sayang ka. Kasi bakit ka naging sirena kung pwede ka naman maging isda na lang? Wala pa sa sariling sambit ni Ophelia. Napatampal pa si Elliot sa sariling noo kung bakit lumulutang na naman ang utak ng dalaga. Kung ano-anong sinasagot nito na hindi naman yun usapan. Ngunit nang mapatingin si Elliot sa braso ni Ophelia na namumula at may pasa, hindi niya napigilan ang bugso ng damdamin dahil sa ginawa ni Sander. Wala sa loob niyang hinawakan muli ang braso ni Ophelia. Kaya naman napakislot ito. Marahil, nasaktan sa ginawa niyang paghawak. Konti na lang ay puputok na ang ugat sa sentido niya dahil sa matinding galit sa kaibigan. Tinatanong mo ba kung masakit ang braso ko? Ikaw kaya ang haklitin ko, tignan ko lang at di ka masaktan. Kahit ngayon lang pwede? Makipag-usap ka sa akin ng maayos? Hindi mo ba nakikita na nag-aalala ako sa'yo? Paano kung hindi ko kayo agad nakita? Ano na lang ang nangyari sa'yo? Baka mapatay ko si Sander. Saad ni Elliot na sapat lamang upang umabot sa tenga ni Ophelia, kaya naman biglang pinamulahan ng pisngi ang babae. Ayos lang ako, at hindi naman to grabe, at saka malayo sa bituka, kaya wag mo na lang isipin pa. Bumalik ka na sa kaibigan mo dahil baka maghiwalay pa kayo at ako pang sisihin nyo. What are you talking about? Hanggang kailan mo papaniwalaan ng sarili mo? I told you na hindi ako. Oo na. Bumalik ka na ron at marami pa akong kailangan tapusin. Ayos lang ako at hindi naman ito malala. Pwede ko naman to lagyan ng malamig na tubig mamaya para mawala ang pasa. Naging seryoso na ang boses ni Ophelia. Kaya naman hindi mapigilan ni Elliot na mapatitig dito. Isa lamang ang nasa utak ni Elliot. At ito, ang katagang hindi na sila mga bata. Malaki na ang pinagbago ng babae. Hindi na ito ang babaeng madalas na inaasar niya noon. Hindi na ito ang babaeng palagi niyang pinapaiyak dahil sa kulay ng balat o sa buhok nitong mas matigas pa sa walis tambo. Ano sa palagi mo ang tinitingnan mo dyan? Alam kong maganda ako. Hindi mo na ako kailangan pantitigan ng sobra. Nagtataray pang sabi ni Ophelia, kahit nasa loob niya ay kinakabahan siya. Sa loob ng 1 minuto kasi, nagkatitigan sila ni Elliot at naging lalaki ito sa paningin niya. Lalaking lalaki kung saan masama para sa puso niya. Dahil ang lalaking nasa harapan niya ay pag-aari na ng iba. Kailan ka pa naging ma-feeling? Tinignan ko lang yung pagbabago sa'yo o ikaw pa rin ang musmus noon. Ngumiti pa si Elliot ng sobrang lapad kung saan nakita ang ngipin nito na pantay at mapuputi. Pwede ba ha? Kung lalaitin mo na naman ako, umalis ka na lang sa harap ko dahil hindi ko na kailangan yan. Naiinis na sambit ni Ophelia. Alright, aalis na ako. Pero bukas, samahan mo ako sa bayan dahil may kailangan ako doon. Gamutin mo ang pasama sa braso at magpahinga ka na. Huwag ka na magtrabaho ngayong araw. Hindi kumibo si Ophelia at hinayaan na mawala sa harapan niya si Elliot. Nakatitig lamang siya sa malaking katawan nito nang makapasok sa mansyon. Siya lang ba o pakiramdam niya ay may kakaiba sa lalaki? O dahil lamang sa iba na ang tinitibok ng puso niya? Samantala si Elliot ay bigla na lamang nagbago ang muka nang makapasok ng mansyon. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa galit na kaibigan. Hindi niya ni minsan pinadampi ang kamay sa babae, kahit na palagi niya itong binubuli noong mga bata pa sila. Elliot. Malalim ang pagkakabigkas si Sanders sa pangalan niya. Nawala ang kaninang malambot na aura
at napalitan ng nakakapangilabot na aura na kahit sino ay hindi matatagalan. May nagbigay ba sa'yo ng karapatan na saktan si Ophelia, ha? Hinayaan kita na dumito dahil sa pesteng pakiusap mo sa akin. Pero umabot sa punto na sasaktan mo siya? Hindi ko na yun mapapalagpas pa. Bakit parang mahalaga sa'yo ang katulong na yun? Sa tingin mo ba, may gagawin ako masama, kundi siya ang nauna? Tandaan mo, Elliot, hindi ka po pwedeng magmahal ng iba hanggang hindi nagigising ang kapatid ko at siya mismo ang magsabi ng dapat mong gawin. Nagtatagis ang bagang ni Elliot dahil ginawa na namang dahilan ng kapatid nitong ilang buwan ng comatose. Ang kapatid nito na patay sa kanya. Dahil lamang sa hindi siya pumayag na pakasalan nito, nagawa nitong tumalon sa tulay. Ngayon siya ang sinisisi ng mga ito dahil sa aksidenteng yon. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa kapatid mo, Sander. Hindi ko kasalanan kung baliw ang kapatid mo. Kahit anong sabihin mo, wala kang magagawa. Dahil kundi din dahil sa'yo, hindi magpapakamatay ang kapatid ko. Kung di mo sana siya nireject ng araw na yun, edi sana gising siya ngayon at masaya. Nanggigigil na sabi ni Sander at handa nang pumatay. Kung magising man siya at hilingin niya sa'yo na wag mong iwanan ay gagawin mo. Hindi ko hahayaan na iwanan mo ang kapatid ko para sa ibang babae. Marami ang sinakripisyo ng kapatid ko pero hindi mo man lang makita yon. Huwag mong antay na ako pa mismo ang gumawa ng paraan para lang hindi ka pumutol sa pangako mo. Mahabang linya ng lalaki at saka kinuha ang polo nito at umalis ng mansyon. Hindi ko kailangang ikulong ang sarili ko sa taong hindi ko naman mahal, Sander. Bigkas ni Elliot, kaya naman napatigil si Sander pero hindi lumingon. It doesn't matter. Ang kaligayahan ng kapatid ko ang mahalaga, Elliot. Believe me, hindi mo gugustuhin ang kaya kong gawin sa career mo at sa babaeng yan. Saad ni Sander bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Elliot na nagtatagis ang bagang sa galit dahil wala siyang magawa. Nang araw na mangyari ang aksidente, nagawa pa nilang mag-usap ng kapatid ni Sander. Napilitan mangako si Elliot na aantayin niya itong magising. Ngayon pang nagbabalik ng babaeng unang nagpatibok sa puso niya, ay saka naman hindi maaari. Hindi niya hahayaan na masayang na naman ang oras at panahon niya sa ganito. Kailangan niyang matapos ang malaking problema. Kailangan niyang sundin ang sinasabi ng puso dahil kapag nawala pang muli si Ophelia, ay tuluyan na siyang mababaliw. Oo, nawala man si Ophelia ng maraming taon, pero hindi ito nawala sa puso at isip niya. Malaki ang gulat niya na makita ito sa mismong mansyon niya. Araw-araw, hinahanap niya ang naiinis nitong muka, lalo na ang pagsusungit ito sa kanya. Not this time. Hindi ngayon o bukas. Hindi ko hahayaan na mawala na naman siya. Kung kailangan kong gawin ang lahat o labanan sila ay gagawin ko. Mahinang bigkas niya sa sarili. Lumipas na ang isang buwan ngunit hindi pa rin nakakabalik ang inay ni Ophelia. Tumawag na rin ito na hindi pa makakauwi dahil mas talo lamang lumala ang sakit ng kanyang itay. Wala tuloy magawa si Ophelia kundi ang manatili sa mansyon bilang utusan. Ang masasabi niya, okay lang naman ang pananatili niya sa mansyon. Dahil na rin sa mga bagong kaibigan na nakilala. Si Eduardo na medyo flirty, dahil na rin sa personality nito. Si Sean na madaldal at matakaw, at panghuli si Tres, na tahimik lamang ngunit maaasahan. Hindi na muli nakita ni Ophelia si Sander, ang nobyo ni Elliot, dahil hindi na ito bumalik matapos ang araw na kamuntikan silang magbuyo. Ang lalim ng iniisip natin, Missy. Alam ko naman na gwapo ako, kaya naman, huwag mo akong pag-isipan dyan ng masama. Kasi nagmumukha kang tanga. Bira na naman ni Eduardo. Sanay na si Ophelia sa ganitong bira ng kaibigan niya. Kaya naman hindi na siya nagre-react, bagkus, hihinga lamang ng ilang beses at magpapasensya. Mabuti na lang talaga at hindi masama ang mood ko ngayon. Kundi, kanina ka pa lumipad palabas ng mansyon. Huwag kang masyadong hot. Kaya naman mas naging patay na patay sa'yo ang kaibigan namin. Saad pa ni Eduardo, pero hindi nakarating sa pandilig ni Ophelia. May susuotin ka na ba para bukas ng gabi? Biglang tanong nito kaya naman, binitiwan na muna ni Ophelia ang walis at hinarap ang kaibigan. Hindi pa rin masanay-sanay si Ophelia sa kakisigan ng apat. Sino nga ba mag-aakala na mga siraulo ang
magkakaibigan na ito. May dala pa itong bagoong at mangga na kanina pa nilalantakan. Iyan ang kaninang pinaakyat sa kanya sa puno, kaya naman hindi naging maganda ang mood ni Ophelia ngayong hapon. Hindi naman ako sasama sa sinasabi niyong party dahil hindi naman ako dapat dumalo dyan. At saka marami pa akong kailangan tapusin. Lalo na bukas, maglalaba ako. Hindi ba nasabi sa'yo ni Elliot na kasama ka niya? Ikaw ang magiging date niya. Sabi ni Eduardo na parang hindi naman big deal pero halos maglulundag ang puso ni Ophelia sa kaba. Bakit naman ako ang magiging date niya? Andiyan naman si Sander, yung boyfriend niya. What? Sinong boyfriend niya? Hindi makapaniwala si Eduardo. Marahil, walang alam sa love life ng sariling kaibigan. Ang sabi ko, may boyfriend naman siya. At saka si Sander yun. Inaway nga ako nun dahil biniro ko siya na kukunin ko sa kanya si Elliot. Sinabayan pa ng tawa ni Ophelia upang hindi maging awkward. Ang kaninang mukha ni Eduardo na puno ng pang-iinis ay biglang napalitan ng pagkaseryoso. Nangunot ang makakapal nitong kilay na akala mo'y may kinagagalit. Wala naman siyang ginawa sa'yo? Tanong pa nito na may bakas ng matinding pag-aalala. Minsan, nagtataka na si Ophelia kung may ibang katauhan ba ang mga kaibigan ni Elliot dahil bigla na lamang nagbabago ang mga ito. Ano naman ang gagawin niya sa akin? At saka bago pa siya may magawa sa akin, uunahan ko na siya. Hindi porket boyfriend siya, ay hahayaan ko siyang maliitin ako. Hindi mo kilalang lalaking yun, Ophelia. Basta, lumayo ka na lang sa kanya at huwag ka nang mahikisama. Dahil hindi mo alam ang kayang gawin ng taong yun. Babala na Eduardo, na labis sa pinagtaka ni Ophelia. Mukhang takot kasi ang mga ito sa lalaki. Dahil na rin sa mukha nilang puno ng pag-aalangan. Hindi ako natatakot sa kanya, Eduardo. I know. Pero maganda 'di ba na nag-iingat pa rin? Dahil hindi mo alam ang halukay ng bituka ng isang yun. Nga pala, basta bukas ay may magpupunta dito na makeup artist at designer. Sila na ang bahala sa'yo. Pero hindi nga ako bagay sa ganung lugar. Dahil mayayaman lang ang dapat na pupunta doon. Pinagtaasan naman siya ng kilay ni Eduardo. Ano naman ngayon? Wala na bang karapatang pumunta ang hindi mayaman dahil lang mayaman ng mga nandoon? Bihisan ka lang na maganda, walang maniniwala na isa kang muchacha. Birong sabi ni Eduardo na tumagos sa buto ni Ophelia. Kidding aside. Pero inaasahan ka talaga ni Elliot sa gabing yon. Lalo na't hindi siya makakauwi ngayong araw dahil sa mga schedules niya, kaya hinabilin ka niya sa amin. Mas lalong nangasim ang mukha ni Ophelia dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi naman sa pag-iinarte, pero hindi lang talaga niya gustong makihalubilo sa mga tao. Lalo na sa mga taong may mararangyang buhay at alam niya rin namang hindi siya nababagay sa ganoong lugar. Pero, no, bukas sa bukas ay sumama ka sa kaibigan namin. Hindi ka naman pababayaan nun. At isa pa, mag-enjoy ka sa gabing yun at baka maging oportunidad pa para sa pangarap mo. Makahulog ang sabi ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Basta sumama ka bukas sa kanya. At wala na tayong dapat pag-usapan. Mauuna na rin muna ako at may kailangan pa akong tapusin. Paalam ni Eduardo at saka na ito iniwan si Ophelia na tulala pa rin. Huminga na lamang si Ophelia at hindi na pinakawalan ng kilig na nararamdaman sa loob. Kung totoo man na siya magiging date ni Elliot, ngayon pa lang ay hindi niya na alam ang gagawin. Kinakabahan siya na masaya na natatakot dahil sa sasabihin ng ibang tao. Oo, isang linggo na rin ang maamin niya sa sarili na may pagtingin siya sa kababata noon. Noong una, hindi pa niya matanggap. Pero nang tumagal, ay mas lalong nagwawala ang puso niya. Kaya big deal sa kanya ang lahat ng ginagawa ng lalaki. At mas lalo lamang naging gwapo sa paningin niya ang lalaki. Hindi man maganda sa puso niya pero ano magagawa niya? In love na siya sa kababata niyang si Rena. Dumating na nga ang araw ng party at hindi mapakali si Ophelia. Kanina pa rin siya inaayusan ng tatlong babae na maaga siyang binulabog. Suot pa niya isang puting fitted bodycon silk dress kung saan hapit na hapit sa kanyang katawan kaya naman lumitaw ang malako kakulan niyang body fit.
Makikita rin ang malulusog niyang hinaharap dahil sa slit sa harapan. Backless din ang likod nito, kaya nakakaramdam ng lamig si Ophelia. Ang ganda mo, madam. Sigurado ka ba at hindi ka modelo? Talo mo pa ang modelong naayusan namin. Humahangang sabi ng isa sa 3 babae na inaayos ang buhok ni Ophelia. Mga ante, isa lang ako katulong dito. Hindi nga. Pinagloloko mo ata kami, madam. Kasi wala pa akong nakilala o naayusan na effortless na gaya mo. Pambobola pa rin ng hairdresser. Hay nako, tantanan niyo ako sa mga papuri niyo dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo, okay? Tapusin niyo na lang yan dahil ilang oras na akong nangangati sa mga brushes na gamit mo. Nagsusungit pang sabi ni Ophelia. Matapos ang eksaktong araw, natapos rin sa wakas ang pag-aayos sa kanya. Siya namang pagpasok ng 3 itlog na gwapong-gwapo sa suot na itim na tuxedo. Natulala pa ang mga ito na makita si Ophelia. Laglag ang mga panga nila at hindi kaagad nag-loading. Hello miss, pwede bang malaman kung single ka? Lokong sabi ni Sean. Binatukan pa siya ni Tres dahil sa kalokohang naiisip. Natawa naman si Ophelia pero napatigil din siya nang makita ang seryosong tingin ni Eduardo sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Ophelia sa lalaki. Nothing. You're gorgeous. Nakangiting sabi pa nito. Hindi na rin napigilan pa ni Ophelia na mapangiti. Mabilis lamang ang biyahe na makapunta sila sa nag-iisang hotel sa bayan nila. Kung saan, katabi nito ang dagat kaya napakaganda ng view kung maglalakad ka sa dalampasigan. Habang papalapit si Ophelia, mas lalo siyang kinakabahan. Sino hindi kakabahan kung mga naglalakihang tao ang narito at hindi lang basta bisita, kundi mga kilalang tao sa Pilipinas? Sure ba kayo na pwede ako dito? Medyo natatakot pang bulong ni Ophelia kay Sean dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Oo naman. Basta, huwag kang kakabahan dahil baka kainin ka nila. Hinampas ni Ophelia ang lalaki ngunit tawa lamang ito ng tawa na akala mo ay baliw. Umayos ka, Sean, dahil wala tayo sa mansyon para sa mga kalokohan mo. Pagalit pang sabi ni Tres kaya naman nagtaas ng 2 kamay si Sean. Para bang sinasabi nito na chill at tatahimik na siya. Ang theme ng party ay black and white. Mas lalong nakadagdag ng intimidad sa pakiramdam, lalo na ang mga taong narito. Pero hindi pa rin nakikita ni Ophelia si Elliot. Kung si Elliot ang hinahanap mo, mamaya pa siya lalabas dahil siyang star of the night ng party. Bulong pa ni Eduardo. Napansin ata nito ang paghahanap ni Ophelia sa binata. Sino namang nagsabi na hinahanap ko ang isang yun? Huwag ka magpatawa, Eduardo. Namumula pang tanggi ni Ophelia. Ginulo naman ni Eduardo ang buhok ni Ophelia dahil sa nakikita niyang pagkapula ng mukha nito. Umupo ka muna sa upuan natin at antayin mo kami doon. May mga kakausapin lang kami na mahalagang tao. Utos pa nito at saka itinuro ang upuan kaya tahimik na sumunod si Ophelia. Inaputan pa si Ophelia ng wine glass ng waiter nang lumapit sa kanya. Malugod itong tinanggap ni Ophelia at saka siya sumimsim ng koonte upang mawala ang kaba na nararamdaman. Pinaikot pa niya ang paningin sa paligid at napansin niya ang mga sikat na artista, modelo at mga kilalang tao pa lang nandito. Pero napakislot siya nang maramdaman niya ang pag-upo ng kung sino sa tabi niya. Nang lingunin niya ito, ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala kung sino. Elliot? Bigkas ni Ophelia sa pangalan ng lalaki. Ngumiti naman ito ng sobrang lapad ngunit hindi umaabot sa mga mata. Napansin niya ang pagiging malungkot ng mga mata nito. You are so gorgeous, Ophelia. Puri pa nito sa kanya, kaya naman mas lalong naging kulay kamatis ang kanyang pisngi. Ikaw din, gwapo ka. At nakapagtataka lang bakit hindi ka ata nakagown. Bakit ka nakataksido? Pag-iiba pa ni Ophelia sa usapan dahil hindi na kinakaya ng puso niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako bakla? Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang nasa isip mo?
Anong magagawa ko? Mas maganda ka pa sa akin. At saka may boyfriend ka nga pala, si Sander. Tumikim pa si Ophelia. Ophelia! Nagbabanta pa ang pagkakatawag ni Elliot sa pangalan niya. Nagtaas naman ng kilay si Ophelia dahil akala siguro ng binata ay matatakot siya. What? Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagtawag mo sa pangalan ko? No. Pero ano nga ba ang gusto mong gawin ko? Para maniwala ka na straight pa ako sa bangs mo. Bakit mo ba kasi dinideny? Okay lang naman sa akin kung isa kang sirena. Tatawa-tawa pa si Ophelia dahil nawiwili na siya sa pangiinis sa binata. Nakalimutan nila na nasa gitna sila ng party dahil bigla na lamang umikot sa isa't isang mundo nila. Nakalimutan nila na maraming tao ang nasa paligid at hindi ito ang lugar para sa ganitong usapan. Let's go! Ayapan Elliot kay Ophelia kaya naman hindi na nagtanong pa at sumunod na lamang siya sa lalaki. Dinala siya ni Elliot sa may dalampasigan kung nasa ng mabilog at magandang buwan. Idagdag pa ang napakalamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Bakit mo pala ako dinala dito? May pag-uusapan ba tayo? Tanong ni Ophelia. May gusto lang ako sabihin sa'yo. Madilim man, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Ophelia ang namumulang tenga ng lalaki. Napangiti tuloy siya ng malapad. Why are you smiling like that? May nakakatawa ba sa mukha ko? Seriously? Bakit ang galing mo sirain ang momentum? Pagalit man, pero naroon ng tuwa sa boses ni Elliot. Wala akong sinisira, Elliot. Bakit hindi mo kaya tanungin ang sarili mo kung bakit ganyan ka kung tumingin? Anong tingin? Huminto sa paglalakad sa dalampasigan si Ophelia at tumingin kay Elliot na nakatingin ng seryoso sa kanya. Isang buwan simula nang makasama niya ang lalaki. Mas nakilala niya ito at mas napatunayan na tama ang kanyang ina. Lumipas na ang panahon dahil kung ano man ang nangyari sa pagitan nila noon, tapos na yon. Anong sasabihin mo? What do you think? Malalim ang boses ni Elliot at may konting lambing. Ayoko maging asyumera, Elliot. Kaya kung ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na. Dahil baka hindi natin maabutan ng party sa loob. At baka may gawin ka pang mahalagang bagay doon. Do you trust me? Kaya mo bang magtiwala sa akin? Tiwala saan? Saan ba kita dapat pagkatiwalaan? I like you, Ophelia. Gustong-gusto na kita simula pa noon. I know, hindi maganda naging simula natin ng mga bata pa tayo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako. Sinasabi mo lang ba to para sabihin ko na hindi ka na sirena? Ginagawa mo lang ba akong dahilan para hindi nila malaman na isa kang sirena? Putol ni Ophelia kay Elliot. Oh God, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako binabae? Gusto nga kita, di ba? Tapos, gusto din kita. Pagputol muli ni Ophelia sa sasabihin ni Elliot. Umamin si Ophelia sa kanyang tunay na nararamdaman para sa lalaki. Para saan pa at itatago niya ito? Kung ito na rin ang paraan upang masabi niya ang tunay na nararamdaman, ay sasabihin niya. Hindi niya maitago pa ang tunay na nararamdaman sa binata. Anong sinabi mo? Medyo humangin kasi ng malakas at parang nabingi ako. Saad pa ni Elliot na namumula ngayon ang magkabilang pisngi. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Kung di mo narinig, abat kasalanan ko ba kung bingi ka? Nang iinis pang sambit ni Ophelia. Sabihin mo ulit. Ayoko. Come on, Ophelia. Huwag kang KJ. At sabihin mo sa akin na gusto mo rin ako. Fine. Gusto kita. Happy? Bulyaw ni Ophelia habang may ngiti sa kanyang mga labi. Pinutol ni Elliot ang pagitan nila ng isang mahigpit na yakap. Nagtatawanan pa sila na parang baliw dahil sa confession na nangyari. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Ako nga dapat ang magtanong kung sirena ka ba talaga. Ophelia? Chill. Nagbibiro lang ako. Masyado ka namang hot. Pasalamat ka at gusto kita dahil kung hindi, kanina pa kita kinutusan sa mga sinasabi mo. Sabi ni Ophelia at hinayaan na yakapin siya ng mahigpit ni Elliot. Shut up and just hug me. Dahil kailangan na natin bumalik sa party mamaya. Hindi na kita masasamahan dahil panigurado,
Hindi ako tatantanan ng mga bisita. Tumabi ka lang sa mga kaibigan ko at sila nang bahala sa'yo. Opo, kamahalan. Saad ni Ofelia. Magkahawak ang mga kamay nilang bumalik sa loob ng venue. Hindi pa rin mawala ang galak sa mga mata nila. Hindi na rin nagtataka pa sina Sean, Tres at Eduardo nang makita ang dalawa mula sa labas ng venue. Dahil sa itsura pa lang ng mga ito, ay alam na nilang may nangyari. May konti man pag-aalala sa mga puso nila, pero nagtitiwala sila kay Elliot na malalagpasan ng mga ito ang problema na dinadala. Sa malayong parte ng venue naroon ang isang babae na nakatayo at may suot na dress na kapareho ng suot ni Ofelia. Sinundan niya ang mga ito sa tabi ng dalampasigan at nakita niya ang lahat. Galit, selos at lungkot ang makikita sa mga mata ng babae. Habang nakatitig sa babaeng kanina lamang ay kayakap ng lalaking minamahal niya. Ilang araw na bang nakalipas simula na magising siya at maging maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit ang agad niyang naisip ay ang binata. Si Elliot na wala namang pakialam sa kanya. Mahirap ba akong mahalin, kuya? Lahat naman ginawa ko, di ba? Bakit hindi pa rin niya ako matingnan man lang? Puno ng hinanakit na sabi ni Chandra. Siya, hirap na hirap siyang tingnan ako pero sa babaeng yan, nagawa niyang magustuhan? Ano bang meron siya na wala ako? Ano bang meron siya na hindi ko kayang ibigay? Kuya, lahat naman ng pagmamahal at paghahabol ginawa ko na, di ba? Hindi pa ba sapat yun para matingnan niya naman ako? Maski si Sander ay nasaktan sa sinabi ng kapatid. Awang-awa siya sa kanyang bunsong kapatid dahil matapos nitong magising ilang linggo nang nakakaraan, ay nagawa pa nitong dumalo sa party. Niyakap ni Sander ang kapatid habang nagngingit-ngit sa galit. Hindi niya hahayaan na masaktan ang kapatid niya. Gagawin niya ang lahat upang mapasaya ito. Kahit makasira pa siya ng buhay ng iba. Maraming taon at araw na siyang nasayang. Ganon din ang kapatid niya dahil lamang sa paghahabol sa maling tao. Alam ni Sander na maling ipilit ang isang bagay na hindi pwede. Pero kung kasiyahan ng kanyang kapatid ang usapan, wala siyang aatrasan. Kahit makatapak pa siya ng iba. Kahit na makatapak pa siya ng sarili niyang kaibigan. Ako ang bahala, siya. Mamahalin ka rin ni Elliot. Magtiwala ka lang kay kuya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Anong gagawin mo, kuya? Kung makakapanakit kay Elliot, wag mo nang ituloy. Dahil hindi yun maganda. Suway ng babae sa kapatid. Kailangan ba talaga ipagtanggol mo na lang palagi ang lalaking yun? Ako ang bahala. Dahil hindi ko hahayaan na masaktan ng prinsesa ko. Dahil hindi ko gusto na nakikita kang malungkot. Muli ding bumalik ang mga mata ni Sander sa direksyon ni Elliot at Ofelia na masayang nagsasayaw. Hindi niya hahayaan na maging masaya ang dalawa habang ang kapatid niya ay nasasaktan. Hindi niya sasantuhin sino man. Basta ang kapatid na si Sia ang naagrabyado. Kung kailangan itabi niya ang bundok, ay gagawin ni Sander makita lamang muli ang ngiti sa labi ng babae. Balik panaog si Sean sa loob ng opisina ng kaibigan na si Tres dahil sa malaking eskandalo na kinakaharap ng kaibigan na si Elliot. Maayos pa ang lahat sa mga nagdaan na araw. Ngunit, bigla na lamang lumabas ang isang balita na sisira sa pangalan nito. Ang mas nakakatakot pa ay ang sisira sa babaeng minamahal nito na si Ofelia. Hindi ba dapat natin itong sabihin kay Eduardo? Hindi na talaga maganda ang lumalabas na balita. Hindi na rin makalabas si Ofelia sa mansyon dahil sa mga taong galit sa kanya. Hindi na rin nawawalan ng mga reporters sa labas ng mansyon, maging sa bahay ni na Ofelia. Wala tayong magagawa sa ngayon, kundi maghintay sa magiging balita kay Elliot. Hindi ko rin matawagan si Eduardo, dahil nasa ibang bansa siya para sa sunod na project. Tura ni Tres, sa kaibigan na kanina pa nagpapanik. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede na hayaan natin na tumagal pa ito. Sino naman kasi ang naglabas ng larawan na yan? Pribado ang larawan na yan at nakakapagtaka, nalalabas na lamang yan ng kusa. Dagdag pa ni Sean sa mga balita na nagkalat online. Mga larawan kasi ni na Elliot at Ofelia na nalik ng biglaan. Mga larawan kung saan sweet ang dalawa,
magkayakap at magkahalikan. Ngunit hindi lamang kasi doon sumiklab ang issue, kundi kay Chandra na napapabalitang girlfriend daw ni Elliot. Mukhang kakilala natin ang gumawa nito. Kakilala natin? Sino naman? Alam mo naman na napaka-pribado nating tao at lahat ng kakilala natin ay hindi maglalakas loob na gawin yan. Ayoko magbintang, pero isa lang ang kilala ko na kayang gumawa ng kalokohan na yan. Siguradong sigurado si Tres at hindi mababakasan ng pag-aalinlangan sa muka. Nagkatitigan pa ang dalawa at tingin pa lang alam na ni Sean kung ano ang tinutukoy ng kaibigan. Umiling pa ito dahil kahit papaano ay may paniniwala siya sa kaibigan na hindi ito magagawa. Huwag mong itanggi pa, Sean, dahil alam ko kung gaano kabahal ni Sander ang kapatid niya. Isa pa, wala nang ibang gagawa nito kundi siya lang. Kung siya nga may kasalanan, sa palagay mo, bakit niya idinadaan sa maduming laro? Pwede naman niyang kausapin si Elliot ng maayos. Alam mong ilang beses na niyang kinausap si Elliot, pero hindi talaga siya mapagbigyan ng kaibigan natin. Napahilamos ng sariling muka si Sean dahil sa malaking gulo na kinakaharap nila. Idagdag pa ang mga taong nakikisali at walang naitutulong ng maayos. Hayaan natin si Elliot na umayos ng gulo na to. Siya lang ang may kakayahan na tumapos ng napakalaking gulo na to. Ang isipin natin ay sana kayanin ni Ophelia ang lahat ng kinakaharap niya ngayon. Hindi rin mapakali si Elliot habang palakad-lakad sa harapan ni Ophelia. Hinihintay din kasi nila ang pagbabalik ng ina ng dalaga dahil nga sa sumiklab na issue. Umupo ka muna kaya, nahihilo na kasi ako sa paulit-ulit mong paglalakad. Malapit na raw sina inay kaya kumalma ka lang. Ani Ophelia, kahit na namumutla din siya dahil sa takot. Sino nga ba ang hindi? Kung hindi man lang siya makatapak sa labas ng mansyon dahil sa mga reporter at fans na gusto siyang saktan. Hindi mo naiintindihan, love, dahil malaki ang impact nito sa'yo. Ayos lang naman ako. Ang dapat mong isipin ay ang sarili mo. Paano na ang career mo niyan? Hindi na lang dapat tayo lumabas para mag-date, para wala sanang ganito ngayon. Malungkot na saad ni Ophelia. Wala siyang pakialam sa sarili niyang kalagayan, ngunit hindi ang karir ng binata. Buong buhay nito, inilaan sa pagbomodelo. Ngunit sa isang iglap, nawala ito dahil lamang sa kanya. Sabay pa silang napatingin sa pintuan, na bigla na lamang bumukas at iniluwan nito ang babaeng hindi nila inaasahan. Kasama nito si Sander na may seryosong muka. Anong ginagawa niyo dito? Ang kapal naman ng mukha mo para ipakita pa dito ang pagbumukha mo, Sander. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo. Ang ipinunta ko rito ay para mapag-usapan ng issue kasama ang kapatid ko dahil nadamay ang kapatid ko. Alam kong ikaw ang nagpakalat ng mga litrato at maling impormasyon sa media, Sander. Kung ako man, ano nga ba magagawa mo? Saka pang umisi ng sobrang laki si Sander. Aambahan na sana ito ni Elliot ng suntok nang pigilan siya ni Ophelia. Ano bang kailangan mo at narito ka? Tanong ni Ophelia sa lalaki. Narito ako para linisin ang issue. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Elliot sa kapatid ko. Mawawala ang issue kapag ginawa niya yun. Hindi ka maaari sa kanya, Ophelia. Hindi ka nababagay sa pwesto ng kapatid ko. Maanghang na sabi ni Sander na tumagos sa damdamin ni Ophelia. Hindi na kinaya ni Elliot ang sama ng loob na makita ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng dalaga. Kaya naman, isang malakas na suntok ang ipinatikim ni Elliot sa kanya. Hayop ka, Sander. Hayop ka. Para lamang sa kapatid mo? Ganyan kadumi ka maglaro? Sa tingin mo ba, sinong matutuwa sa ginawa niyo upang makuha lamang ang gusto niya? Malakas na sigaw ni Elliot at nanginig pa si Sia nang siya ang balingan ng tingin ng binata. Gusto mo ba talaga na ipilit ang sarili mo sa ayaw sa'yo? Sasaya ka ba dun? Sasaya ka ba kapag nakuha mo ko? Hindi kita gusto, Sia. Hindi kita mahal, kaya bakit mo pa ginagawa sa akin to? Malakas na sigaw ni Elliot sa mismong pagmumukha ni Sia. Ngunit, bumagsak din sa lapag si Elliot dahil sa malakas na suntok na pinatikim sa kanya ni Sander.
Kundi dahil sa'yo, hindi mararanasan ng kapatid ko ang masaktan ng sobra. Kung minahal mo lamang ang kapatid ko, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi ko kayo hahayaan na maging masaya habang nagdurusa ang kapatid ko. Napahawak sa sariling ulo si Ofelia nang magsimula itong sumakit. Bigla namang sumama ang pakiramdam niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Naririndi na siya sa sigawan at awayan ng dalawa. Tama na please. Mahinang bulong pa niya. Kundi din dahil sa'yo, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi na ituloy ni Sander ang sinasabi nang bigla na lamang bumagsak sa gilid nila si Ofelia. Ofelia! Malakas na sigaw ni Elliot at mabilis na dinaluhan ng dalaga na walang malay. Namumutla si Elliot dahil sa takot para sa babae. Kaya naman mabilis siya itong binuhat at tumakbo patungo sa may sasakyan. Dinala nila si Ofelia sa ospital nang may pangamba dahil sa nangyari sa dalaga. Habang sina Sia at Sander ay tahimik lang din at naghihintay na lumabas ang doktor. Humahangos naman ang ina ni Ofelia, kasama ang 3 kaibigan pa ni Elliot na bakas din ang pag-aalala sa muka. Kumusta ang anak ko? Kabadong tanong ng ina ni Ofelia sa lalaking nakaupo sa lapag na may pag-aalala sa muka. Anong nangyari? Bakit hinimatay si Ofelia? At kayo, anong ginagawa niyo ditong dalawa? Bulyaw ni Sean kay Sia at Sander. Hindi kumibo ang dalawa at umiwas ng tingin, kaya alam na ng lahat kung ano nga bang nangyari. Hindi na nakapagpigil si Eduardo, kaya kinwelyuhan niya si Sander. Alam mo bang wala kaming alam sa ginawa mong hayop ka? Ikaw na naman na may kasalanan, hindi ba? Nang dahil sa'yo, napunyeta ka, kaya andyan sa ER ang kaibigan namin, hindi ba? Galit na sigaw ni Eduardo sa lalaki. Sir, please, bitiwan mo po ang kuya ko. Pigil na sabi ni Sia. Nanlilisik naman ang mga mata ni Eduardo na tumingin sa babae kaya napaatras ang dalaga. Kundi dahil sa'yo, hindi malalagay dyan ang kaibigan namin. Hanggang kailan mo kasi hahabulin ang kaibigan namin na ayaw sa'yo? Hanggang kailan? Malakas na sigaw ni Eduardo dahil sa labis na galit na nararamdaman. Walang kinalaman ang kapatid ko dito, Eduardo. Ako ang dapat sisihin mo kung bakit nawala ng malay ang kaibigan nyo. Huwag mong idamay ang kapatid ko dito. Anong wag idamay? Kundi din naman dahil sa kapatid mo, hindi mangyayari ang lahat ng to. Kung sana lang hindi niya pinilit ang sarili sa taong ayaw sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng to. Please, tama na. Aayusin namin ni Kuya ang malaking gulo na to. Humihingi ako ng tawad sa nagawa namin dahil lamang sa naging selfish ako. Pakiusap, huwag kayong magalit sa kuya ko. Dahil totoo na kasalanan ko ang lahat. Pasensya na, Elliot. Pasensya na sa inyong lahat. Lumuluhang sabi ni Sia. Sia. Tawag pa sa kanya ng kanyang kapatid. Umiling si Sia at mas lalong kumapit sa lalaki. Ayusin na natin ang lahat, kuya, please. Kasalanan naman talaga natin kung bakit nangyari ang lahat ng to. Kuya, nang dahil sa akin, kaya to nangyari. Huminga ng malalim si Sander at humingi ng kapatawaran sa lahat. Hindi kumibo si Elliot dahil nasa kalagayan ni Ofelia ang isipan niya hanggang sa nagpaalam na ang dalawa. Lumabas ang doktor, kaya naman walang sinayang na oras pa si Elliot at nilapitan nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng malamang nasa maayos na lagay ang babae. Pero kasunod ang magandang balita, ang isa pang balita na nagpaluha kay Elliot at sa lahat. Kanina pa naiirita si Ofelia dahil sa pagiging overprotective ni Elliot sa kanya. 2 linggo kasi ang nakakalipas nang maayos ang iskandalo tungkol sa kanila. Nagbigay ng panayam si Sia at Sander sa nagawang kasalanan kaya naging malinis ang pangalan ni Elliot. Ilang linggo na rin ang nagdaan nang aminin at ipakilala ni Elliot ang magiging may bahay nito. Nag-resign na rin si Elliot bilang isang modelo at gusto na lamang mag-focus sa hasyenda at sa magiging pamilya. Ano pang tinutunganga mo dyan? Ihanap mo ako ng mangga na walang buto. Utos ni Ofelia kay Elliot. Love naman, alam mo naman na hindi pa uso ngayon ang mangga. Saan naman ako hahanap ng mangga na walang buto? Aba, kasalanan ko ba?
di gumawa ka ng paraan at maghanap ka ng mangga. Kasama ka sa pagbuo sa batang to, kaya dapat lang na maghirap ka. Umikot pa ang mga mata ni Ofelia. Buntis na kasi siya at magdadalawang buwan na. Isang milagro na hindi nawala ang bata ng panahon na stress siya sa buhay. Idagdag pa na sobrang pasaway ni Elliot at lagi nakabuntot sa kanya. Ofelia, pinahihirapan mo naman ba ang asawa mo? Alam ko na hindi madali ang pagbubuntis pero sana naman wag mong pag-initan ng asawa mo. Pagalit pang sabi ng kanyang ina na nagsasampay ngayon sa may hardin. Nay, hindi ko pa siya asawa, hindi pa naman kami kasal. Ganun na rin yun, nak, dahil nagsasama na kayo sa isang bubong. Katwiran ng kanyang ina. Umirap si Ofelia dahil wala talaga siyang panama sa kanyang ina. Sinipat pa niya si Elliot ng ising aso, kaya naman mas lalong nawala sa mudang dalaga. Umalis ka sa harapan ko dahil naiirita ako sa'yo. Love naman. Wag mo ako malove-love dahil naiinis ako sa'yo. Sabi pa ni Ofelia at saka naglakad paalis at pumasok na lang sa mansyon. Nang makarating siya sa loob ng silid nila ni Elliot, bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa isiping hindi pa rin nag-aalok ng kasalang lalaki kahit magkakaanak na sila. Isang palaisipan kasi sa kanya ang napanood na Korean novela na hindi siya mahal ng lalaki dahil hindi nito naiisip ang kasal. Naalimpungatan si Ofelia nang hindi niya makapasa tabi ang lalaki. Wala ito sa tabi niya kaya nakaramdam siya ng pangamba. At wala sa oras ay napatayo siya. Subalit napansin niya mga petals ng bulaklak na nasa lapag ng sahig. Wala sa loob niyang sinundan ng mga ito hanggang sa makarating siya sa garden. Natutop ni Ofelia ang sariling bibig nang bumungad sa kanya mga kaibigan na may tangang puting rosas. Ang kanyang ina na umiiyak at sa gitna si Elliot na may dalang malaking bouquet ng bulaklak. Anong kalokohan to? Bakit may ganito? Dahan-dahan pang lumapit sa kanya si Elliot at lumuhod sa harapan ni Ofelia. Ang mas nakakagulat pa ay nang makita ang makinang nasingsing sa gitna ng bulaklak. Para ka namang baliw eh. Love, will you marry me? Bawal tumanggi kasi sila makakalaban mo. Biro pa ni Elliot. Alam ko, biglaan ang lahat pero gusto ko sana nahingi ng kamay mo, Ofelia. Akala ko sa TV lang talaga nangyayari na nakakakaba. Pero totoo pala. Gusto ko makasama ka habang buhay. Kasama ang magiging anak natin. Pasensya ka na kung ngayon lang. Dahil gusto ko na hindi mo makakalimutan ng lahat. Nakakainis ka talaga. Pinapaiyak mo na naman ako eh. Oo na. Pakakasalan kita kahit nakakainis ka. Naluluhang sinuot ni Elliot ang singsing sa daliri ni Ofelia. At siya kahinalikan nito sa labi. Hiyawan naman ang ginawa ng mga nakasaksi. Agad naman siyang niyakap ng kanyang ina ng sobrang higpit. Sa isip ng kanyang ina, sa wakas, nalagay na rin sa katahimikan ng nag-iisa niyang anak. Kantahan at sayawan ang nangyari matapos ang madamdaming proposal. Tahimik lamang, ngunit nakamasid si Ofelia at Elliot sa lahat. Magkayakap at magkasamang haharapin ang mga susunod na araw, kasama ang isa't isa. The end.